Ito mga kapare ko ay ang pinakamurang gaming phone ngayon na Red Magic. At ito, ang Red Magic 10 Air. Pero ang tanong, okay nga ba talaga to pagdating sa heavy gaming? Kaya sa video na to, isasalang natin siya sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong mga AAA at mga demanding high graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang humpay at isasagad natin sa pinakasagad na settings niya para malaman yung overall performance neto. Mabilis bang uminit o mabilis bang iinit dahil wala na itong built-in cooling fan? Maganda ba yung optimization sa mga games at kung ano-ano pa? Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. And bago tayo magsimula, good news, available na yung ating mismong player variant ni Red Magic at ito yung hawak-hawak natin ngayon and also i-gaming test natin. And actually, yung pinagkaiba lang neto dun sa regular variant niya, ito yung merong 16GB RAM and 512GB of internal storage, meaning ito yung higher variant ng Red Magic 10 Air. And pagdating sa variant na to, kitang-kita natin yung pagiging kulay orange neto, and actually, isa to sa pinaka-favorite design ko pagdating sa mga Red Magic phones na nahawakan ko. And from minimal looking design ng black color natin, dito sa orange or sa player variant, makikita natin na meron na tayo ditong game statics sa gilid. Makikita natin dyan yung ating Red Magic logo and also Red Magic word. Meron na rin tayo yung mga mecha transparent static design na makikita natin na nagre-represent na gaming phone talaga itong Red Magic 10 Air. So pagdating sa part na to, mamimili na lang kayo kung gusto nyo ba yung minimalist looking or gusto nyo pa rin yung pagiging minimal ng phone pero may atake pa rin nung gaming look. So kung gusto nyo nga palang bumili or umorder ng player variant, ilalagay ko po yung link dyan sa description and also comment down below para pwede na po kayong umorder. Anyway, quick review tayo. Pagdating sa specification ng phone na to, unang-una meron tayo ditong Snapdragon 8 Gen 3 and also meron na rin tayo ditong Red Core R3 na extra chip ng Red Magic. Pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 6,000 mAh battery capacity. Ngayon alam na ninyo yung mga major specs ito pagdating sa gaming na check natin kung okay nga ba talaga, pag-usapan natin yung ginawa namin preparation. Syempre as usual, charge namin yung phone up to 100% and then sinet up namin yung aming brightness sa 70% and then 50% naman sa volume, and ito yung magiging default settings natin sa lahat ng game na lalaroin natin. Then pagdating naman sa room temperature namin, pumapalo lang to ng 30 to 31 degrees Celsius at gabi po namin sinut itong aming extreme gaming test. And gusto ko lang din linawin na yung new format po yung gagamitin nating setup dito sa ating extreme gaming test kung saan maglalaro tayo ng pinakamatitigas or pinakamabibigat na game ngayon and maglalaan tayo ng 40 to 1 hour na playtime. And take note, tuloy-tuloy po natin silang lalaroin para ma-check natin yung overall performance nito and also thermal. Kaya ngayon napaliwanag ko na sa inyo lahat, tara, simulan na natin. At simulan natin dito sa mga AAA games. At unahin natin itong Genshin Impact. So pagdating dito mga kapare ko, first 30 minutes, isa-setup natin to sa pinakasagad na settings niya, which is highest graphical preset settings, and then naka 60 FPS combo, and sa built-in game booster natin, sinetup natin to sa balance lang. Wala na tayong gagalawin dito, hindi ko i-activate yung kanyang frame rate interpolation para maging smooth lang yung gameplay natin. Pero yes, gumagana po yung frame rate interpolation dito at kaya niya mag-handle ng 120 FPS. Napakita ko na po yan sa full review. Anyway, pagdating sa settings ito mga kapare ko, maganda yung naging performance natin sa Genshin Impact. Nakakuha tayo dito ng solid and also maintaining 57 to 58 FPS, and yung pinaka-maximum FPS na nakuha natin dito is 60 to 62 FPS. Ang ganda ng performance dito ng Snapdragon 8 Gen 3 sa Genshin Impact, at least ito sa Red Magic 10 Air dahil na-testing ko na rin yan sa Poco F7 Pro, and yung nakuha nating average FPS doon ay naglalaro ng 55 to 57, which is andun pa rin naman sa almost 60 FPS. Pero pagdating kasi dito, most of the time na nag-review kami ng footage, naglalaro lang siya ng 59 to 60 FPS. Although based sa ating FPS meter, nasa 57 to 58 yung kanyang average sa ganitong settings. But ganoon pa man, kung sa ganitong settings lang, sisiw na sisiw yan sa Red Magic 10 Air. And after ng 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, pumalo ng 46 degrees Celsius yung nakuha nating temperature dito. And yes mga kapare ko, mataas na po yan. Pero mamaya mas pag-uusapan natin siya, basta in overall, nabigay niyo yung kanyang performance pagdating sa Genshin Impact sa highest graphics settings nato. Ngayon, after naming i-check yung thermal neto, tinweak namin bahagya yung kanyang settings to medium graphic settings pero naka 60 FPS combo pa rin para makita natin yung thermal and also performance neto sa middle settings lang. Then pagdating dito, mas naging okay at naging stable yung FPS natin. Actually, almost the same pa rin naman nung nauna. Nasa 57 to 58 kapag max out settings yung graphics preset settings natin. Pero ngayon, nasa 58 to 60 FPS naman yung nakukuha natin. So para sa akin, nung ginigaming test namin to, halos wala naman masyadong pinagbago, mas naging stable lang talaga yung kanyang FPS. So pagdating dito sa part na to, okay na okay lang na
ma-abuse ninyo yung high graphical preset settings pagdating dito sa Genshin Impact. And then after ulit ng 30 minutes of gameplay sa ganitong settings, nakakuha naman tayo dito ng mas mababang temperature dahil pumalo na lang to ng 40 to 42 degrees Celsius. And take note na magkasunod lang natin nilaro ito from highest to medium graphic settings ng walang pahinga. Kaya makita natin na bababa talaga yung temperature natin. Anyway, walang pahinga-pahinga, next sama naming lalaro dito is itong solo leveling. Then pagdating dito, sinagad lang ulit namin yung settings niya, very high resolution, very high graphics, and then syempre, very high na yung ibang mga settings sa ibaba at 60 FPS combo din. Pagdating naman sa naging overall performance nito dito sa ganitong settings, napaka-decent yung naging performance natin. Nakakuha din tayo dito ng magandang FPS which is pumapalo din siya ng 60, pero yung pinaka naging maintaining niya is nasa 48 to 52 FPS lang. Bale, gusto ko lang linawin na lagi kong problema to sa solo leveling. Lahat kasi ng phone na tinetesting ko dito, merong mga pagkakataon na sa umpisa okay yung FPS niya, nasa 60, nasa 50, and then after ng isang round or after ng 3 rounds or after namin pumasok sa dungeon, bumababa to ng 30 plus FPS. Kaya medyo pabago-bago yung nakuha natin na FPS dito. But when nag-check kami ng footage, makikita natin dyan na kaya niyang isustain sa 60 FPS yung ating mismong FPS dito. So, I don't know lang kung ano yung nangyari sa solo leveling dahil sa lahat siguro ng phone, lagi akong merong feedback na ganito kapag sinasama ko siya sa extreme gaming test. Kaya pinapakita rin sa part na to na hindi pa rin talaga ganun ka-optimize itong solo leveling, kaya meron pa rin tayong mga nakukuhang bugs na kagaya nito. At after ng 30 minutes ng paglalaro sa pinakasagad na settings niya, ay nakakuha tayo dito ng good temperature dahil pumalo lang ng 40 to 41 degrees Celsius yung temperature nito. Then after namin mag-check ng temperature, binaba lang namin yung graphic settings niya sa high, bale hinay na lang namin yung pinaka-default settings niya unlike kanina na naka-very high. And then pagdating dito, same performance pa rin, same na okay and decent din yung naging gameplay natin. Mas maganda ngayon nakuha nating FPS, pero nandun pa rin yung bug na tinutukoy ko kanina na yung FPS niya is hindi consistent lalo na kapag pumapasok tayo ng dungeon. So pagdating dito, for sure bug to ng game. Anyway, after ng 30 minutes ng paglalaro dito, halos nakakuha din tayo ng exact temperature na nasa 39 to 40 degree Celsius lang. So pagdating dito sa part na to, goods naman kung okay yung tatanungin. So kayo na lang bahala kung anong settings yung gusto niyo yung piliin. Then walang pahinga-pahinga again, next naman natin sanalang dito which is isa sa pinaka-favorite naming game ngayon is itong WUWA or Wuthering Waves. Then dito, dating gawe, minax out settings namin silang lahat. High resolution, high graphics, and then 60 FPS combo. Then pagdating sa naging overall performance ng Red Magic 10 Air dito, decent na decent din the same nung mga naunang AAA games. Solid, 57 to 60 FPS yung nakuha nating FPS dito. Although yung pinaka-maintaining niya is naglalaro ng 58 to 57. But pagdating dito, smooth na smooth yung gameplay natin. Kitang-kita nyo naman. Walang ka-problema, all goods yung naging performance natin dito all the way sa loob ng 30 minutes ng gantong setup. Kaso nga lang, kapag dating sa temperature natin, pumalo itong mga kaparkoy ng 45 to 46 or almost 47 degree Celsius na rin. At pagdating dito, kung ako yung tatanungin ninyo, okay yung kanyang naging performance, yun nga lang, iinit talaga siya pagdating dito. Pero mamaya natin mas pag-uusapan yan sa dulo ng video para mas maging maganda yung usapan natin dito sa thermal part. Anyway, after namin i-check yung thermal neto, syempre, nag-tweak ulit kami ng settings. Binaba naman namin sa medium graphics preset settings and medium resolution lang din yung ating settings dito and then 60 FPS combo. Nga pala, take note lang na tuloy-tuloy po namin nilalaro itong mga to at wala pong pahinga. Kaya kung ano man temperature yung makukuha natin, nag-a-adjust na siya kusa based sa game and also sa bigat ng game. Anyway, pagdating sa settings na to, mas nakakuha tayo ng mas decent at mas magandang performance. Nakakuha tayo dito ng solid 59 to 60 FPS. Kitang-kita nyo naman dyan. Halos maintain yan all the way sa 30 minutes ang pagtitesting namin dito sa ganton settings. Okay din yung kanyang graphics, okay din yung kanyang skill effect. Halos wala namang masyadong pinagbago kung ako yung tatanungin. Although kung meron dyan mga sanay na sa mga graphics na sobrang putok na putok sa Apex, syempre medyo mapapansin ninyo na medyo nagpixelated ng konti dahil nga medium graphics and also resolution settings lang natin. But pagdating sa FPS, decent dahil nasa 60 FPS yung nakuha natin dito. Then after ng 30 minutes ng paglalaro sa ganitong settings, pumalo siya ng 46 degree Celsius na lang. So medyo bumaba ng konti pero consider pa rin as mas mataas basta lumagpas ng 43 degree Celsius. And yes, umiinit po talaga tong phone na to pagdating dito sa WUWA at halos sa lahat ng mga phone na na-testing ko dahil mabigat talaga tong game na to. Pero ganun pa man, hindi nag-thermal throttling or bumaba yung performance ng phone na to, which is I like. Anyway, next naman nating nalaro dito which is one of my favorite game at talagang kinakaadikan kong game, itong Car X2.
Street. Bali dito, sinetup namin siya sa pinaka-default graphic settings niya. Hindi na namin ginalaw itong numbering settings niya. Yan din naman yung ginagawa nating settings sa lahat ng mga phone na tinesting natin dito. Pero inactivate namin yung kanyang motion blur, etc. Pero sinetup namin sa no limit yung kanyang FPS and 40 minutes po namin lalaroin itong mismong game na to. At pagdating sa naging overall performance ng Red Magic 10 Air dito, consistent at napaka-solid na 58 to 60 FPS yung nakuha natin dito sa CarX Street. And then yung pinaka-drop lang na nakita namin dito is pumalo siya ng 42, 40 FPS, pero papitik-pitik lang naman, lalo na kapag nire-render pa yung mapa or mapupunta tayo sa city. Medyo marami kasing mga buildings doon na ire-render pa at natatagalan yung phone natin pagdating doon, kaya medyo nagkakaroon siya ng pag-drop to 40 FPS. Pero ang maganda doon, after naman natin siyang ma-render and then babalikan natin yung part na yun, okay na siya, hindi na nagpe-frame drop yung phone natin. So panandalian lang at papitik-pitik lang talaga. And actually normal naman yun, lalo na kung medyo natatagalan talaga yung rendering ng phone natin pagdating sa mga graphics. But ganoon pa man, in overall, pagdating sa naging performance nito dito sa CarX Street, decent na decent and goods to goods all the way. And actually, super na-enjoy ko talaga ang paglalaro ng CarX Street dito dahil bukod sa isa to sa pinaka-favorite ko currently, isa rin tong phone na to sa merong smooth performance pagdating dito sa CarX Street. Same ng Red Magic 10S Pro. Anyway, after ng 40 minutes ang paglalaro, pasensya na medyo nag-enjoy kami dito. Nakakuha kami dito ng 46 to 47 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature. And yes, kapare ko, mainit po talaga yan. And mamaya, mas pag-uusapan natin itong part na to. Anyway, so bago tayo pumunta sa mga shooting games, i-check muna natin yung kanyang battery. Bali dito, na-reach na natin yung 6% ng kanyang battery at nag-decide kami na dito na putulin yung pagmamonitor ng battery niya para tuloy-tuloy tayo sa susunod na mga games na i-game test dito. And based sa pagkatrack natin, makikita natin dito na nasa 3 hours plus or almost 4 hours na yung nakalipas bago natin ma-reach yung 6%. And to be honest, based sa mga phone na na-testing ko before, kung itatry pa namin tong i-drain up to 1% or 2% or 3%, papalo pa to ng 4 hour plus, maaring 410 or 420 minutes, which is yan talaga yung capability niya. Next naman natin isa lang dito yung ating mga shooting games at magbubo na tayo dito sa mga AAA games na to. At simulan natin dito sa PUBG Mobile. Bale, sinetup natin sa FPS priority yung setup natin dito sa PUBG. At para magawa yun, sinetup natin yung ating graphics sa smooth graphics and then after nun, lalabas yung settings na ultra extreme. And ito yung pinakasagad na FPS settings na to. Anyway, pagdating sa naging gameplay natin dito, dahil nga naka ultra extreme FPS tayo, nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS all the way yan mga kapare ko. As in, sa kabuuan ng game, yan yung nakuha natin at naging consistent siya all the way mga kapare ko. Goods na goods yung nakuha nating thermal dito. And naging consistent to all the way mga kapare ko. Walang kahirap-hirap dito yung PUBG, as in binibasic lang ng Red Magic 10 Air. Gusto ko nga rin palang i-mention yung responsiveness ng ating mismong screen. Maganda rin, talagang responsive pagdating sa game na to. Hindi ko nga lang na-try dito yung ating gyroscope, pero na-try ko naman siya sa CODM sa full review. And yes, responsive din po, same nung screen niya. And after ng one round na paglalaro na itong PUBG Mobile, almost 40 minutes din yan, nakakuha tayo dito ng decent 42 to 43 degrees Celsius na temperature, which is pasado or masasabi natin na reasonable temperature dahil hindi siya pumalo ng above 43 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang dito is itong Blood Strike. So dito naman, sinetup natin siya sa ultra resolution and then ultra graphics, then extreme FPS. Then pagdating sa naging gameplay natin dito, the same lang din ng PUBG. Hindi din naman ganun kabigatan tong game na to, kaya nakakuha tayo dito ng sustaining 120 FPS. Wala ko nakita na frame drop dito, smooth din yung animation, maganda rin yung ating mismong gameplay. At yeah, kutos nga pala sa Garena para sa pag-optimize ng game na to dahil sa halos lahat ng phone na tinesting ko dito sa Blood Strike, wala naman ako naging problema. Yun nga lang, merong ibang phone na hindi nila ma-max out yung 120 FPS. And sayang nga lang din dahil walang 144Hz itong 10 Air, dahil kung meron sana, for sure nasa 144 FPS to. Anyway, after yung 2 rounds sa paglalaro namin dito, nakakuha kami ng decent 39 to 41 degree Celsius na. So okay na okay yung thermal natin dito at okay na okay din yung gameplay, and just I said, optimize naman kasi talaga kaya hindi tayo problema. Anyway, walang pahinga, next namin sinalang dito is itong Garena Delta Force. Then dito, sinetup namin siya sa priority FPS, which is 120 FPS setting sa frame rate and then standard lang pagdating sa graphic settings niya. Then pagdating sa naging overall performance nito sa game, the same lang din nung mga naunang shooting games, nakakuha rin tayo dito ng maintaining 120 FPS. And yes, may mga part na bumababa siya ng 118, 119, but normal lang naman yan. Basta all the way nasa 120 FPS din yung nakuha nating frame rate dito. At makalipas din yung ilang round na paglalaro namin dito, nakakuha naman kami ng 40 to 41 degree
Celsius lang. And yes, good temperature yan para sa game na to. And after namin i-check yung temperature, walang pahinga-pahinga, next namin sinalang dito, which is isa sa pinaka-goods at pinaka-enjoyable na game ngayon na pwede nyo ring laruin ay itong Once Human. Syempre, sinagad ulit natin yung settings. Naka-Pinnacle graphics and then naka-ultra high frame rate and high resolution settings. Then pagdating sa naging overall performance neto dito, nakakuha rin tayo ng decent performance. Dahil nakakuha tayo dito ng average and maintaining 60 to 61 FPS and din yung pinakasagad na FPS na nakuha natin dito is 63 FPS. Alam ko kaya neto ng 90 kung hindi ako nagkakamali, pero wala pa akong device na na-try kasi dito na pumalo dyan. And actually, hindi din naman ako masusurprise kung hindi pa rin to ganun ka-optimize currently dahil nga dati tong PC game and then kinonvert lang to or kinompress to para maging mobile game. So pagdating dito, hindi na ako mabibigla kung meron man tayong sudden frame drop na makukuha, pero pagdating sa naging gameplay namin dito, wala kaming nakuhang ganon. Yun nga lang, 60 FPS lang yung pinakasagad niya currently. Nga pala, pasensya na, nawala dito yung FPS meter natin sa dulo ng paglalaro natin. Hindi namin yan napansin dahil napasarap na rin yung paglalaro namin at pag-iikot-ikot dito sa mapa. Pero masasabi kong nasa 60 FPS yung gameplay natin dito all the way. At iset nyo rin nga pala yung video na to sa 60 FPS para makita ninyo kung mayroon bang frame drop na mangyayari habang naglalaro kami dito at kitang-kita naman natin na smooth yung gameplay. And after ng 30 plus minutes ang paglalaro, nakakuha tayo dito ng okay na temperature din para sa game na to. Dahil pumalo ng 45 to 46 degree Celsius. Dahil nga, hindi pa ganun ka-optimize din tong game na to and umuso nakasagad yung settings stat. And after neto, tapos na yung ating mismong extreme gaming test at umabot po yan ng 6 hours and 9 minutes sa mismong playtime natin ng tuloy-tuloy na paglalaro. And ngayon, pag-usapan natin yung conclusion ko sa nakuha naming test dito and also final verdict na rin pagdating dito sa Red Magic 10 Air. At unahin natin yung kanyang performance capability. Pagdating dito, nakita naman natin consistent yung matataas na FPS natin kada game. Consistent din yung pagiging maintaining ng FPS neto kahit na sa mga heavy AAA games. Kitang-kita naman natin yan dyan at no doubt na talagang nanil dyan tong part na to. Pero pagdating sa side ng thermal, dito rin tayo magkakaroon ng consistent na umiinit itong phone na to. Kung makikita ninyo, yung pinakasagad na temperature na nakuha natin dito is nasa 47 to 48 degrees Celsius and then nagmi-maintain yung kanyang temperature sa 40 plus talaga. Kaya pagdating dito, dalawang bagay lang yung pwede natin gawin at napakita ko rin naman sa video. Una, i-adjust or mag-tweak tayo pagdating sa graphic settings dahil kung mapapansin ninyo doon sa mga AAA games sa tinesting natin, after ng 30 minutes sa pag-adjust ng settings neto sa medium or kaya common lang or gitna lang mismo ng settings, nakita natin na bababa at bababa talaga yung temperature neto. So, kayo na lang yung mag-iisip kung gusto nyo bang gawin yon. Pero, kung graphics guy kayo at ayaw nyong gawin yung mga tweaking na ganito dahil nga gusto nyong makuha yung full performance ng phone niyo, wala namang problema. Pwede natin gawin yung method number 2 which is gumamit ng external cooling or ng gaming radiator. At ilalagay ko yung link ng phone cooler na ginagamit ko dito sa mismong video para pwede kayo mamili. Dalawa yan. Yung isa mahal, yung isa medyo mura, pero the same sila na effective pagdating sa cooling. Pagdating naman sa battery performance ng phone na to, actually masasabi ko na pretty mediocre or common lang talaga yung kaya netong gawin. And actually, hindi na rin naman ako nabigla dito dahil sa lahat ng Red Magic phone na na-testing ko, ganito yung mga nakukuha nating result. Hindi ko rin naman sila masisi dahil meron nga sila mga gaming features like built-in cooling fan at kung ano-ano pa na napakalakas pagdating sa power consumption, lalo na kung gagamitin natin sa game. But pagdating dito sa Red Magic 10 Air, mga gaming features lang yung meron, but pagdating dito sa Red Magic 10 Air, wala po tayo ditong built-in cooling fan. So pagdating sa battery part neto, masasabi ko na common lang talaga yung performance niya. And that's it. So in overall verdict, kung usapang gaming, lagi ko naman ito sinasabi sa mga extreme gaming test natin, yes, naibigay po yan ng Red Magic 10 Air. Kitang-kita naman natin yung performance. In-emphasize ko pa nga kanina sa performance part. But pagdating talaga sa kanyang thermal, which is pwede nyo rin talagang i-consider if ever nabibilhin nyo to, talagang umiinit yung phone at no doubt na talagang iinit at iinit to if ever na mas malala pa dito sa extreme gaming test namin yung gagawin ninyong gaming. And yes, naka-apekto dito yung pagtanggal nila ng built-in cooling fan. Kaya ang pinaka-best solution talaga dito, gumamit ng external cooling. And pagdating sa presyo ng device ito, walang gaming phone out there na the same ng presyo neto na merong gantong performance pagdating sa global variant. And yeah, pagdating dito, goods na goods tayo. Kung ako, yun tatanungin ninyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Mag-iwan ako ng dalawa pang best recommendation gaming phone dito na mas better sa Red Magic 10 Air. So, i-check ninyo yan. Anyway, yun lang.